After several months of waiting, finally, dumating na ang aking Yaris Cross 2024 Hybrid in Scarlet Red Mica. So, the wait is worth it, I may say. Pero ang masabi ko rin, while waiting for this unit, the hybrid unit, gumawa rin ako ng ibang mga research regarding sa hybrid or how the hybrid of Toyota works. So dito sa video na to, papakita ko sa inyo ang 5 notable tips and things to remember for Yaris Cross owners. Not just the hybrid, pero pati yung mga non-hybrid na owners or potential buyers ng Toyota Yaris Cross. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. First things first, ito siguro yung unang tanong na usually tinatanong natin sa mga sales agent or mga ahente. Ano ba ang gasolina na dapat ilagay natin dito sa sasakyan natin? So for the case ng Yaris Cross Hybrid and even sa Yaris Cross, let's remember na galing ito at based to sa 2NR engine ng Toyota Vios, which is an economy car. So to answer that, para matuldo ka na siya, tignan natin yung almighty Yaris Cross Owner's Manual na galing mismo sa Toyota. So I think it's on page 587 kung tanda ang pagkakaalala ko. So sabi rito, enough na nalagyan natin to ng octane number of 90 or octane rating of 86. Ang ibig sabihin nito, kahit maglagay tayo ng mas mataas na gasolina, okay lang naman. Pero with the octane rating of 86 or yung octane number of 90, makukuha na natin yung optimal engine performance. So medyo mahaba at maraming opinion ako naririnig regarding dito, pero at least for the manual na binibigyan ng Toyota, sinasabi niya hindi siya maselan sa gasolina na ilalagay mo. So yung iba sinasabi mas malinis daw, mas maganda ang takbo, mas tipid pagka higher octane rating. Well, that's our opinion, pero sa tingin ko, sa totoo lang, enough na ang sinasabi ng owner's manual para maglagay lang ako ng regular unleaded gasoline dito. Gasoline na, wag diesel. Remember na ito ay gasoline na makina, hindi dapat tayo nagalagay dito ng diesel. Second thing to consider at kailangan maaalala ng mga Yaris Hybrid owners and even ng mga V-variant owners, together with kanyang 10.1 infotainment screen na napakaganda at napakalaki, meron din siyang other tech features such as the Qi wireless charger. So para ma-on mo siya, yung gagandahan dito, meron siyang on-off button para kung sakaling ayaw mo siyang gamitin, which I don't normally recommend kasi ayoko ng wireless charging, pero if you need to do it, ano siyang on-off button. So that's one good thing na maganda dito sa Yaris Cross na Qi charger, wireless charger. So ang kailangan matandaan dito, while in use, kung naka-on siyang ganyan, don't put any metal objects here kasi ito ay merong magnetic field at meron siyang current na or yung voltage, well more on current na dumadaloy para sa wireless charging. Huwag kayong maglalagay ng metal objects dito kasi baka masira or most likely masira yung wireless charger nyo. That is applicable for all wireless chargers na alam ko. Wag dapat talaga nilalagyan ng mga any metal objects yun, lalo dito sa area na to. Kasi dito usually nilalagay ang mga anik-anik nating mga bagay, mga wallet, mga susi. Pagka naka-on tong wireless charger, wag nyo siyang lalagyan ng bakal. Masira yan. So another good thing siguro dito sa Toyota rin, meron siyang lock
locking mechanism dito sa loob. Kaya nagugustuhan ko rin talaga tong wireless charger na to. Although, this phone does not support wireless charger, kaya it is what it is. Pero there, don't put any metal objects here sa wireless charger while in use. So, kaya ang suggestion ko, off nyo na lang siya palagi. Gamitin nyo na lang siya or i-on na lang siya pagka kailangan gamitin talaga. Another thing na kailangan malaman ng mga Yaris Cross owners, hindi lang ng hybrid, even ng mga non-hybrid variant, is yung location ng kanyang spare tire and ano ba ang kanyang itsura. So nandito lang to sa ilalim, sa likod, the usual. And kung mapansin nyo, ito ay donut spare, yung space saving tire. Kaya siya tinawag na donut spare kasi number one, hindi siya kagaya nung mugs na nakalagay sa sakyan natin. And kung mapansin nyo, it's colored in bright lime or greenish yellow. Pero itong gulong na to, while it saves space, while it saves the company on cost kasi mas mura mag-manufacture ng gantong mga gulong, mga rims, hindi siya dapat gamitin for long-term use. Pansamantala lang talaga siya until such time na maayos mo, hindi dapat ayusin mo sa gulong mo. So what does it mean? So number one, hindi mo siya dapat gamitin pang matagalan, pansamantala lang talaga siya. Number two, hindi mo pwedeng itakbo to, I think ng 80 kilometers per hour. Pero ako personally, kung sakaling kailangan ko gamitin yung spare tire, hindi ako tatakbo ng more than 60 kilometers dito for safety sake. Lalo ko nasa city driving ka naman, hindi ko alam pa paano ka aabot ng 60 or 80. Pero kung nasa highway ka at doon kayo nabutan, kailangan magpalit ng spare tire, be on the safe side, takbong pogi lang, wag i-hero route. So habang nandito na rin tayo, nandito rin pala sa ilalim nito ang kanyang jack and tools. Hindi ko mapakita ng maayos pero believe me, nasa ilalim dyan ng jack. Then yung tools naman nandito lang sa gilid-gilid. Although ang masabi ko lang rin pala regarding the jack, scissor jack kasi ang tanda kong nakalagay dito. I opted to buy an alligator jack. Ito yung kasama sa natin nabili ko dati. So mas gusto ko kasing ganito kasi yung scissor jacks na medyo gumigewang kasi yan. Another thing na kailangan matandaan is yung location ng kanyang 12-volt battery. So usually, nasa bandan dito sa kanan yan sa mga ibang Toyotas. Pero kung mapansin nyo, wala siyang 12-volt battery dito. So, I think ito ay applicable lang naman for hybrid owners. Ang location ng kanyang 12-volt battery ay nandito, sa bandang likod. Here, meron siyang kakaibang panel dito. Usually, para siyang ganito na parang meron kang lalagyan pa. Pero for hybrid variants, nandito ang 12-volt battery. And para matanggal yun, meron parang clip dito na kailangan tanggalin. Hindi ko pa to na pag-aaralan. Pero ang sabi sa akin ng ahente, para matanggal tong panel na to, kailangang may tatanggalin na clip dito para matanggal tong buo na to. So dun lalabas yung 12-volt battery na kailangan mong palitan kung sakali man. And another thing pala regarding sa battery rin, usually madali lang magpalit ng battery, madali lang rin magpa-rescue kung kailangan. Pero kung sakaling kailangan magpa-rescue, meron ka namang charging or parang rescue port dito sa section ng iyong mga. So kung kailangan magpa-rescue dahil nalobat ka for whatever reason, medyo may pa to dahil bago-bago pa. Ito, meron ditong rescue port. Ito, may positive terminal siya. Diyan mo i-clip yung positive terminal. I think yung negative terminal, pwede mo siyang i-clip sa body para sa negative or ground. So mga banda rito, yun, dito mo siya ilalagay. And remember, you can be rescued, pwede kang tumanggap. Pero dahil sa hybrid variants, dahil siya ay may converter pa ng AC to DC, I think yun yata yung tamang term, hindi ka pwedeng mag-donate sa iba. So ibig sabihin, pwede kang i-rescue using the terminal here, pero hindi ka pwede magbigay ng charge sa iba. Kasi ang mangyayari, yung battery mo is different
yung not different pero pareho lang naman yung battery mo, pero yung the way yung makina mo or yung battery mo nag-supply ng current, iba yun. So most likely masisira yung pagbibigyan mo ng battery or yung pag-charger mo ng battery, if that makes sense. Also, if I may add something to note, so this is red. Napansin ko, similar to other Daihatsu products ng Toyota, iba yung kulay dito sa loob, parang hindi siya napinturahan. So this is to save on cost. I think okay lang naman to kasi sino bang tumitingin araw-araw sa kanilang hood. So dito mapapansin na talaga na this is still a budget car but worth it naman at they cut corners to save cost on the right corners, so to speak. Last but certainly not the least, dahil ito ay hybrid version, so applicable lang to for hybrid owners, meron kang battery sa ilalim ng backseat mo, and sa ilalim ng backseat na yun nandun yung battery at meron siyang air vents. I checked and mukhang dito lang sa left side merong air vents, sa kabilang side kasi wala ko napansin. So ang importance ng air vents na yan, so additional yan na pinapa-maintenance, pinapalinis yan, pero huwag nyo ibablock yung air vents na yun. Ang purpose kasi talaga nitong air vents na to is to keep the battery cool. So kung mapapansin nyo, pag nag-charge kayo ng mga cellphone nyo, medyo mainit yung likod, diba, nung cellphone kasi charge yung battery. So similar sa cellphones, ganoon din dito sa mga sakyan. So keep this clear of debris during your maintenance. Remind nyo rin siguro yung service advisor nyo na papalit yung air filter. Yung mga early generations daw kasi ng Toyota Prius, yun yung unang hybrid na sakyan ng Toyota, ang usually reason ba't nasira yung kanilang battery is because of overheating. So these air vents help it to cool it down para tumagal yung battery. Kaya nga yung mga sumunod na generations ng Prius, mga starting 2009 and up, parang 13 years saka pa lang sila nagpapalit ng battery. Although 8 years lang ang warranty ng baterya natin, with the proper use and maintenance, kaya niyan tumagal up to 13 years. Pero syempre, depende sa gamit and alaga. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover, na nagsabing keep calm, drive safe, and stay awesome.